sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo! Nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang batas. Yeah! Marami nagre-request nito, kaya ito na. Siguraduhin nyo may entertain ako dito sa battle na to. Medyo sawa na ako sa mukha nila dahil kakanood ko lang sa kanila. So yeah, Tipsy D versus Mzite. Mukhang yan lang ang panonoorin ko doon sa triple threat na yon. So, pasensya na kung hindi ko mabibigay lahat ng gusto nyo. Yeah. Aon 15 day 3 kanina sa Pilipinas. So, Flip Top represent, yo. Wala man ako doon. Wala man ang katawan ko doon, pero nandun ang aking kaluluwa. So, yun. At, eto, magre-review ako ngayon para pakiramdam ko rin nandun ako. Tangina, puro kalokohan mga sinasabi ko ngayon. Ano? Yeah. So, like and subscribe, alam nyo na. Tingnan na natin. Aon 15, Day 2, nandito pa rin, The 10, Las Piñas City, magingay para sa parating na laban! Shout out kay JL, aka Kwangol, at Tata, ang mga yawa ng Rapolo. More power sa Dumuduong Records. Yeah. Ayusin natin itong... Yan, masasagit na ako. So, yun lang. Ka-chat ko na isang araw si Tata. May event din sila kanina. Ang Rapolo. So, yeah. Palakas lang ng palakas, yo. Game. Shoutout nga pala sa lahat ng Represent Collab. Shoutout lahat ng kasama natin dito. At shoutout sa lahat ng Flip Top staff. Yo, sakayin ko, Mzite, galing pang Pasig at Leyte. Sinasabi mo lang yun kasi nakita mo na akong paparating. Anak ka ng iba yung maangas ng pagtinapat sa tunay na magagaling. Shoutouts Pastry Vapors, Ian Angeles, Cypher Philippines, 100% syempre, Index Salon kay Utol Mark. Maraming salamat sa Motos Battle League. At sa kaliwa ko naman, galing pang Bataan, makiningay tayo lahat para kay Team CD! Check. Sa real joke, and pure food. Nanalo si Team CD ng coin toss. Pinili na mauna si Mzite. 2 minuto dapat. Makingay tayo para lahat, sa lahat, para lahat, Mzite! Yo! Pasensya na sa boses Walang pasensya. Kayo para sa bars? Eto non-stop. Tsak magwawalwalan, magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, Pwede ka ba ulitin? para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan, literal na panggaguhan ng settings, talunan pag semis, mga nagsasabing ibabadi pag ako nito, tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas,
Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock password ko, AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang magbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo, oh shit. Sorry ha, pambihira aba. Pagkatalo kay Batas, nag-choke sa Flip Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, Batas at Balakid. Yung career, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati. Parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang atong ang. I'm always few steps ahead, kahit galing patong bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to, at ngayong 2 sa day 2, it's okay. Lampake kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Gusto mo sumabay sa current? Ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka na pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Ha? Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Tangina, dahil doon mas malupit ka na, o tangina, o san banda, ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie. Pero ang ini-insist ko ay, pag-usapang battle, wala akong paki sa tilapia. I got bigger fish to fry. Yeah. At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between, mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo ka tagos pa. Well, I'm light years ahead. That's space and time. And then si M-Site. Sarap lang. Sarap ng ganong feeling, syempre. Solid yung first round niya. May mga reach na linya para sa akin, pero hayaan mo na, 'di ba? Hindi ko naman para puntosan 'yun eh. So ito yung mga pinuntosan ko. Yung mga kung ang tingin ng mga tao na matatalo ni Tipsy si M-Site, kumbaga huling nood nila bago pa mag-pandemic. So pinuntosan ko 'yon. Tapos yung call out niya kay Sinyo, maganda yung pagkakagawa. Yung bottom tier ng top tier, parang tingin ko pwede niyang hanapan na mas maganda sanang term pa yung sa bottom tier, yung tier nun, kasi ginamit niya ulit sa top tier, pero maganda yung thought, maganda yung setup at lahat. So pinuntusan ko yun. Tapos yung tungkol sa pustahan, kontrolado ko lahat na parang atong ang yun. Tapos yung parang humiga sa NLEX na mamamatay sa kahit anong paraan. Medyo reach, pero pinuntusan ko na yun. Day 1 o day 2, I can do this all day. Yeah. Tapos yung sa current, yung sumabay sa current na overpower sa linya ko. Tapos excuse me.
laboratorio, yung ibang Dexter to. I got bigger fish to fry, tsaka light years ahead. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. Mzite, round 1. Spatan natin si Tipsy. Tanda na ni tsura ni Tipsy. Ako ulit lang. Siguro dahil nung nagsimula bumatal si Tipsy, ang bata pa eh. Ang payat pa. Alam mo yun, ang totoy pa na itsura. Tingnan mo yun, no? Airpat na. Tangina tong mga 3GS. Kaya walang respetong makuwanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Hambog! Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch! Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na. Yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung pinatulan, biglang 32 lines lang, ha? Tangin na. Takot tumatorture. Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure. Tapos sasabihin mong iniiwasan kita. Gago, di kita iiwasan kahit arangkada'y masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Hambog! Yabang-yabang, Los 32. Tanginang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Yeah. Magulang! Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Parang minsan ko lang nararamdaman na ganyan yung pagka-intense ni Tipsy. Nararamdaman ko na intense siya sa battle, pero ito parang may personal siyang pagkabuisit eh, no? Ayan, oh, kita mo yung itsura. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza. Hold up to, taas ang kamay. Energy ball? Gago, hindi. Kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay. Kaliwa ko'y berde. Palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul. Marka ng bawat sapak ay agad na pasa. Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan! Hambog! Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Tangina, kahit sa alter ego, bitch nonsense, hindi ka nag-stand out. Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka in-all out! Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Tangina mo ka.
Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa age. Total ayaw mo lang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumate. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo lang di ka titingalain. Pagtalong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo nang nababasyo. At sana malakas din ang sabog. Total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako na mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo din na mangyayari. Frank! Para sa akin, maraming nasayang na oras si Tipsy sa round na to dahil marami siyang sinabi na mas statement lang at hindi punchline, na hindi ko rin mapuntosan naman, kagaya nung sa sana mahaba yun, although gets naman natin na lahat yun papunta sa punto niya pero wala lang, parang maraming nasayang na oras lang para sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang first round ni Tipsy, nakuha ni Mzite. Nagustuhan ko yung Napoleon Complex. Ako yung ulcer sa yung pagiging Napoleon. Nakalimutan ko pa paano exactly sinabi ni Tipsy yun, pero malakas yung bar na yun para sa akin. Tapos yung 32 lines, dahil magre-rebat ka ng sobrang dami dahil di yun kasama sa bilang. Ang ganda na-expose ni Tipsy sa ganong paraan. Yung kumbaga nagawa niyang weakness yung strength ni Mzite. Dahil si Mzite, alam mo, malakas mag-rebat dahil freestyler. Tas kung iisipin mo talaga, oo nga naman, ang mga rebuttals hindi talaga part ng oras. So pwede ka mag-rebat ng 5 minuto, di ba? Bago mo sabihin yung material mo, pero hindi siya kasama sa oras. Lugi ka agad yung kalaban. Oo nga, no? Parang, shit. Yun. Ang ganda na naisip at nasabi ni Tipsy yun sa ganung paraan. Tapos yung hold up bus, kung paano ni Tipsy nilaro yung wish bus, pero kasama mo si Rolando Mendoza. Astig yun. Yeah. Sobrang layered yung idea na yun. Tapos Saiyan, nilaro niya yung kulay tsaka Super Saiyan. So props doon. Kasalanan ko ba na hindi ako nalulupitan? Nakalimutan ko paano niya sinabi yun. Tapos yung ayoko sa shoutout mong hindi natatapos. Ang kulit lang na nasabi niya yun. Nakakatawa yun para sa akin. At wala, puntos yun. Tapos kung paano niya ginamit yung Freak Sanchez. Tapos kung paano niya ginamit yung sinabi ni Carlito na hindi porke ayaw mo di na mangyayari. Tapos yung meron din yung tungkol sa titingalain, sana matibay yung lubid kasi gusto mo rin naman na basta ganun, something like that. Hindi ako sang-ayon sa pino-point out niya doon dahil syempre hindi natin gusto na sinasabi yung mga bagay na yan tas mga nanonood, di ba, casual lang pero malikhain yung pagkakaano niya. So for art's sake, pinuntusan ko yun. Tapos yung ender niya, yun nga, yung hindi na mangyayari na sinabi ni Carlito. So, malakas din yung round. Siguro pareho ako mas nag-expect sa kanilang dalawa, pero malakas pa rin yung first round nila parehas. More than enough pa rin. So, yun. Spatan natin ang round 2 ni Mzite.
O, tanga mo, 32 lines yun. Nakawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, matik. Tangina mo, gusto mo bukas, i-post ko yung combo namin ni Arik. Usapan, 36. Sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako ay isang ayon. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion. Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid na recycle? Flow so clean, mineral water, tsaka battery empty. 2x2 finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod niya agad na laban pagkatapos noon versus APOC, na-expose ang pussy sa plasma, parang porno sa widescreen. Para sa ng internet sa Bataan. Pangjako lang, tanong lang, para saan? Tinapat na ng Balakid, di pa rin mapigilan, no? Natural, talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulatan, pero yung ninakaw mong infinity. Oh, asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Anong ine-expect mo? Infinity yon. Oh, hindi mo ire-rebat kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang imik, hindi ka na guilty. Yung mga bintang mo sa kanila may ebidensya. Yung bintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya. Tas gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na babae pa eh, no? Malay nyo may ex tong lalaki. Nirerebatan. Malaki daw kiki. Sobrang pusi naman. So, ibig sabihin, naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute, ang putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever ready, itim na pusa. O patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka ng pangalan yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Rebelde. General knowledge, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin akong sabayan. Parang high. Shutdown, parang alt F. CD burn, parang MP. Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan sinesenyas mo? Kaya yung ibang viewers, lalo online, hindi nag-a-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking. Paano general knowledge na nga? Ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay sabing, ganyan ang organized crime. 5, 4, 3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5, 4, 3, ikaw na nagpakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako tanggap ko na. Kahit mag-multi-at-rhyme scheme, layered na double, triple yung meaning, basta di crowd appealing, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan, kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At Gigil. ako, aminadong one of the most hated. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami nagtataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali ako. Pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang galit. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay. Boss, lagay mo ako sa kabilang bracket. Oh! Kaya na'y para sa inyo. Oo, mga naniniwala sa old gods, mga saksi, at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang goat. Kaya habyot,
Angat, laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan. Ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ito ay graphic content. Yung ulo niyan, makikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa na bang, sabay pagpapapadyakan hanggang maglawa dugo mo dito. Time, pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1, 2, 0! Sige, puntusan natin yung ender na yon. I 1, 2, 0. Medyo 2 zeros. Sana, para 100. Pero puntos ako na rin yan. Ano pa rin, maganda yung intention, creative pa rin yung approach. Nakikita nyo ba yung pinapanood ko sa TV? Pagkatas nito, tutuloy ko na manood ng Lakers tsaka Grizzlies. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang round 2 ni M-Site. Parang may samaan sila ng loob talaga no? Ewan ko kung totoo ba yan o ano. Pero kasi maraming oras na nasasayang dahil may mga dinidiin lang silang punto na hindi na masyado nagiging creative Dahil siguro gusto nila talagang idiin lang. Alam mo yun? Pero nagustuhan ko yung Infinity yun na parang 2024 na yun pa rin. Oo naman, Infinity yun. Yun. Tapos hindi ka na parang hindi ka guilty. Parang tumahimik ka man, di ibig sabihin na hindi ka guilty. Parang ganon. Miranda rights. Parang flip siya ng ginamit ni Balakid kay Tipsy. Pero maganda yung pagkaka-flip niya. So, puntos yun. Tapos yung disaster, sa disaster, ninanakawan mo na parang gobyerno. Ang ganda nung ano na yun. Gusto ko yun. Pero hindi ko gusto na ninanakawan ng mga tao. Lalo na sa oras ng kalamidad. Di ba? At sana hindi na mangyari yun. Dahil tangay na. Pero ibang usapan yun. Pag-usapan na lang natin muna ang battle. Patay kang daga ka. Everready, itim na pusa. Yun, maganda rin. Layered siya, so puntos yun. 5-4-3, nawawala ng bilang. Yan, maganda yan. Tapos yung pag-call out niya, yung pagsabi niya na sumali na isa buhay si Tipsy, tapos ilagay siya sa kabilang bracket, astig. Trip ko yung mga ganyang klaseng hirit. Ganda rin na setup, diba? Tapos, goat, yung sacrificial goat, lamb, basta ganun. Tapos yung I want 2-0. Yeah. 2-0 sana. Pero pwede na rin. Tipsy, round 2. Spata natin. Pati yung linya ko sa laban namin dati, ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip-top ako nakilala, sa flip-top din ako malalaos. Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Pinakaayaw kong ira sa flip-top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si M-Site. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung poking inang judge, M-Site, pinaka-cute na 3GS, tang-ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon? Tang-ina mo ka! Kung makapagyabang ka, alam mo naman sa grupo nila ang higpit ng... Kung makapagyabang ka, alam mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition.
Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Isipin mo yun, bulbuling ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko ay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon, mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper, pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. M-site na yan eh. Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di niyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero sa lahat di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. 1, 2, pero tagumpay mo'y hindi formal. Kahit mag-suit ka pa pre, wala pa rin seseryoso sa'yo. Ang cute mo kasi! Sabihin mo nga, ang cute! Nakitang ka rin eh, no? Yo! Pero, sige. Ah, fuck. Ang cute mo kasi. Okay. Yo. For the record, hindi ko deserve, yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre, gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano niyo ako tignan. Kahit sa mga tournament, wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, hindi mo pwede itanggi na yung title na yan, hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. Hindi ba ganun pa rin? Wala namang nagbago. Galing. Nag-mature na ang pag-iisip ni Tipsy sa battle. Yan. Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Bigat ng round na yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dikit ang laban. Nakuha round 1 ni M-Zite. Nakuha na round 2 ni Tipsy. Gusto ko yung dikit yung boto nyo ni Poison. Ang kulit nun. Tapos palihim ka na Pido, yung kumukuha ng mga bata sa motos, gano'n. Ang galing kung paano niya
nilaro yung idea na yun. Tapos mauupo sa Gedli. Wala, ako nagustuhan ko yun. Napakasimple nun. Pero siguro dahil unpredictable sa akin yung pagkagamit niya ng Gedli. Kanya effective. Tapos parang babasura lang to rapper na to na parang pambalot ng candy. Yun. Overused na yung rapper ng candy na wordplay, pero pinuntosan ko pa rin maganda yung pagkakagamit niya. Kumbaga, hindi ko na-predict. Di ba? So, okay yun. Tapos sa videoke, yung may title ka na, pero hinahanapan ka pa ng bilang. So, astig yun. Tapos ang cute mo kasi kung paano niya ginamit. Tsaka ako ang gusto, yung mga champion, ako ang gusto makalaban. Ang gandang statement. At simple lang, di ba? Pero parang ang diin lang nun para sabihin mo kay MZ na parang tangina mo. Ano mo yun? Tapos, yun, yung sinabi ko kanina na nag-mature na si Tipsy, parang iba yung depth nung pagkakaano niya ng ngayon tanggalan niyo ako ng titulo. Wala naman nagbago. Ang galing kung paano niya pinatunayan yun sa material niya, di ba? Stig. So, nag-champion ka lang, stig yun kung paano niya sinabi, tsaka yung niyabangan ka ng wala. Yun. Ang galing ng round ni Tipsy na to. Kumbaga, compare sa first round niya, solid to. Clearly nakuha niya yung round na to. So 1-all. Hindi ka I 1-2-0 MZ. Pata natin ang round 3 ni MZ. So totoo lang, hindi rin madali kapag kalaban mo talaga crowd favorite. Kanina lang pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko yun. Shoutout kay Joey tsaka kay Gino. Na nanonood at nakikinig din sila ng mga uploads ko. Pero yun, kanina pinag-uusapan namin na kapag kalaban mo crowd favorite, minsan kahit gaano ka-solid yung material mo, pakiramdam mo, parang mapapatanong ka sa sarili mo, tangina solid ba talaga material ko? Kasi syempre, kahit ano sabihin mo, kapag crowd favorite, may bias kagad ang crowd reaction. So, minsan kahit solid naglalanding yung material mo, parang iba yung may ano kagad may ganun kagad sa magre-react na parang ayoko manalo yan medyo ganun. So, hindi ko sinasabi na ganun sila ngayon kay MZ, pero kapag kalaban mo talaga crowd favorite, parang doble yung kailangan mo patunayan. Yun yung ayon sa aking experience, gano'n. Although, syempre, maglaland pa rin yung mga haymaker mo, di ba? Pero, may mga, parang mas maluwag ang pag-react ng mga tao sa gusto nilang MC, syempre. So, yun. Kanya, maraming judges na hindi nagbabase sa crowd reaction dahil doon. Yun siya. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. 3-way battle pa. Natawa rin siya Alam niya rin Tsaka kagabi. Alam niyo pare, yung 3-way battle ni Looney, Balakid, tsaka ni Delo, ganun din. Nag-choke si Balakid, tsaka si Delo ata, parang hindi rin polished yung performance. Si Looney nag-freestyle sa iba dahil syempre nakita niya na gano'n yung kalaban, parang biglang ayaw na niya bitawan siguro yung iba niyang writtens. Tapos ngayon sa sitwasyon ni MZ, ni Tipsy at ni Fruz, kung di ako nagkakamali, may mga choke din talaga, may mga hindi magandang lumabas na battles. Sayang. Eto, guarantee ko sa inyo,
kung nag-triple threat ako dati nung active ako, hindi ganyan yung magiging mangyayari sa akin. Alam niyo yun, pare. Tangina. Pero, props pa rin. Tinanggap niyo yun. Sinubukan niyo gawin to. Hindi siya madali, di ba? Alam ko hindi siya madali. Kaya, respeto pa rin. Yun. Tangina, sabi mo, talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yun. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Cripply, 3 na lang. Panalo ka na. O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanungin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Cripply. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya, Picos Machine. Tangina mo Kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina parang nanenermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tanginang achievement yan, gusto daw siyang makalaban. Puta, achievement mo yun, ang dami ko ang gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa, eto, si Freak Sanchez, tipsy na, freaky pa. At welcome daw sa kanyang freak show na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Di mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond. Puta, bowler ka ba, M-Zite? Ano ka ba? Parang, meron ba ako na-miss doon? Top board sa free throw, yo. Meron bang pinunto si M-Zite na hindi ko narinig na maayos? Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit noon. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni Tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Tangina, pinagbigyan ka lang kasi nawala ka ng 3 years. Sino ba yung, ayoko i-rewind sino ba yung ginamit ni Tipsy D? Draymond? Tama ba rinig ko? Draymond Green? Parang na-disorient na ako na third round ni Tipsy, ni M-Zite nyo. Kasi kung si Draymond yun, hindi naman tin-raid si Draymond, di ba? I-rewind ko ba? Putang ina naman, Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya. Wala ka nang maisip, Sa battle ako tong babad na babad, pero ikaw tong napipiga. Jordan Poole na sinapak ni Draymond Green. Okay, yun pala yun. Naalala mo to? Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan ko yung isa Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2 por 2, binanggit ko pa. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Inulit mo rebat. Nilista ko lang. So, yun. Nagustuhan ko yun. Pinuntosan ko yun. So far, ang puntos ko kay M-Zite sa round na to is yung di naman nila niyabang yun na rebat tsaka yung inulit mo na rebat. Inulit mo na linya. So ngayon, medyo mas naintindihan ko na yung pinupunto ni M-Zite tungkol sa Draymond na hindi na pala niya kakampi, gano'n. Pero, hindi ko pupunto sa niya.
Burn! Tapos nagtawanan. Tangina mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos. Makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. Bakit? Sinabi mo rin naman Ano yun? Hindi mo achievement nga niya. Okay lang, Mzite. Pwede mo sabihin every battle yun, yo. Hindi madali mag-champion. Yun. Ako bilang isang champion, kahit sabihin ko yun every battle, tangina nyo. 'Di ba? Hindi ko magawa mag-champion isang beses eh. So kaya ko pag mayabang na champion ako 2 beses. Yun. Kasi naalala ko may mga battles ako na ganun eh. Yan na ba kaya mong iyabang? Yan lang ba iyabang mo? Putang ina nyo. 'Di ba? Subukan nyo kaya gawin kahit isang beses. Yun yung akin. So kung champion si Mzite, pag mayabang mo yan, pare, nag-achieve mo yan eh. 'Di ba? Hindi siya madali, pare. Naging parte tayo ng history. Naging immortal tayo. Sa flip top, tayo yun. So karapat dapat lang sabihin natin lagi yun. Yabang mo, ako pa kaya. Nagkampiyon ako ng tryouts. Di naman yung counted. 2-2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Paubaya. Gayunpaman, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali ng sali, tapos di mag-champion, boom! Uncrowned King. Uncrowned King ang puta. Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano, sasabihin mo, ganyan ka na lang? Utang ina mo. Tapos, ano? Hindi. Yung mga fans mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang. Nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko hindi pa pasok? Pasok sana eh. Kaso wala tong ring. Asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lirisismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, hasain man para pa rin nangangapa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Sabi nila, mahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay ox lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga, yung butas from the scratch. Nagsimula tayo sa bagsakan. Glock. Inom lang ako. Kulit din ito ni Mzite. Bagsakan, Glock. Isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo't kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Sayang no, hindi kayo Battle of the Year.
Pero, kumbaga sayang, hindi man lang flawless ang performance. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Maganda yung round ni Tipsy, ni Mzite na to. Marami siyang pinunto na nag-agree ako at effective para sa akin. Although, kung babasihin mo sa scoring ko, mas may punto siya sa round 1 kaysa dito. Pero, mas nagustuhan ko to round na to kaysa sa first round. Yun, kung magiging subjective ako. Nagustuhan ko yun nga, hindi naman nila niyayabang yun na rebat, yung tungkol sa gusto makalaban si Tipsy. Tsaka yung inulit mo na rebat. Tapos, sunog, toast, Tipsy, yun, yung laro na yun, pinuntusan ko yun. Hindi nawala ng apoy, hindi nasunugan, hindi nawala ng apoy. Tapos basta parang top 5, kumbaga di man ako nasa top 5, nasa top ako ng food chain. Yan, trip ko yan. Tsaka yung pasok sana yung tira kaso wala tong ring, solid yun. Solid. Marami siyang mga linya dito na wow, parang pinakamalalakas na linya niya ata nandito eh. Tapos yung 2x2 chainsaw, magandi nga umubra sa 2x2 sa sementado pa kaya solid yun. Walang panahong nasayang, hindi siya talaga yung parang hindi siya fourth bar, hindi siya yung parang wala siya sa pocket ng haymaker pero puntos yun para sa akin. Ang ganda nung bar na yun. Walang time machine kasi kumbaga hindi ako gumamit ng time machine, wala akong sinayang na walang panahong nasayang yun sa paghahanda ganon. Maganda yun. Tsaka yung Battle of the Year kaso talo ka nga lang. Sayang lang kasi medyo sloppy yung performance. Tapos humirit pa ng Battle of the Year. Pero okay pa rin. Okay yung intention. Sayang lang. Mas malakas sana yun kung flawless ang performance. Third round ni Tipsy. Pata natin. Yo! Wala daw ako nung laban nila ni Cripply. Kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Yo! Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan, ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round ko kay Poison, edi sana wala kang round 3, gago. Di na nag-rhyme kasi ang lupit mo. Yo! Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Total, pabibo ka naman yung mananalo. Bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa sun visor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uubra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Eh ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pagputok, laglagan pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayon boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngud-ngud sa simento. Hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Yo! Masyadong brutal, Tipsy. Tangina, wala akong paki sa community guideline. Itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag-start ng chainsaw, nasyak lahat. Tad-tad ng comment yung screen. Kala nila nag-guess si Kai Sinat sa sobrang ingay ng stream. Lagariin na yan, paa at tuhod. Umabot sa leeg, talsik ulo. Lagari sa tiyan ng Olano. Labas ang pusod, Carlos Yulo.
Napanood nyo ba? Pinagsisipa ko parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShowSpeed. Tignan nyo si Christian, naging Messi. Pero sige, ipunin natin yung mga piraso. Organisado, parang buo na ulit pagkatapos. Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ko kayang... Di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock. Ito'y na-bulldoze ng 32. Hit ledger, itong whack na overdose ng 32. Pinagmamasdan ko yung bangkay mo na parang tuta. Sa tabi ng hukay, yung dating astang goat naging tupa. Nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata. Wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot! Tapos na! One, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points, yo. Nakuha ni MZite yung battle. Natripan ko yung kung paano nilaro yung word association ni Tipsy ng mga champion, ng mga napanalunan champion naging champion si MZite. Yung tryout si Sabuetos Portos na tas Messi yung paggamit niya paglaro niya ng Messi, Cristiano Messi. OCD niligpit na maayos. Yung GOAT 2 pa, walang sungay, nawalan ng sungay. Tas yung bata, pabibong bata, parang ganun, wala ng buhay. Tsaka yung call out niya kay Mot, ender na yun. Parang bitin yung round 3, pero it is what it is. First and third round nakuha ni MZite. Second round nakuha ni Tipsy. Yan ang aking pagkakascore. Parehas sa solid na battle. Sigurado ako mas maganda yung battle na yun kung hindi triple threat. Kung nag-prepare lang sila para sa laban nilang dalawa. Definitely. Mas maganda yan. Pero triple threat. Sinong unang triple threat na makakagawa na malinis ang performance sa yung tatlong battles na yun, di ba? Sana sa susunod na ahon makita natin. Pero yun siya parang syempre hindi ko naman pwede sabihin na wag niyo tanggapin dahil magiging sloppy yung performance niyo, gano'n. Nasa inyo yan, pero sana merong mag triple threat na malinis lahat ng battles doon. Yun. Isa yan sa mga gusto kong mangyari sa Flip Top bilang isang battle MC, bilang isang fan, at bilang isang may pake. Sana. Para sa mga tao rin yun. Diba? So, yun. Tingnan natin sabihin ng mga judges kung kaparehas ng tingin ko. At lagi ko sinasabi, ang tingin ko, kumbaga, opinion lang ng isang tao yun. Ng isang back-to-back champion. So, hindi ko sinasabi, tama ako. Pero, yun. Yo, check! Dito pa rin! Flip Top! Ahon for... Ito, Kuanggol! Tangina JL. patry boss ha! Yun lang laban na panalo tayo lahat! Hindi. Ang boto ng Orado! Ang hahaba rin pala. 5-0! Magingay para kay Tipsy D! Yo, dahil kay MZite may 3-way tayo, pasalamatan tayo sa MZite. Yes.
Sayang, no? Nasa Canada na ako. Tangina ko, nasa Pilipinas ako. Gagawin ko yan. Sayang din, no? Nag-retire na ako. Diba? Kung mainit pa ako, ginawa ko yan. Yun. Dami nagre-request, balik ka na, battle ka na, ganyan-ganyan. Tangina nyo. Dati mainit ako, battle ako ng battle. Sinasabihan nyo akong tumigil na muna ako. Ngayon, tumigil ako. Hinahanap nyo ako. Huwag nyo hanapin na wala. Pero, syempre, bilang isang battle MC, parang solid nga na may ganun ka sa resume mo, no? Triple threat. Pero sana nga talaga malinis yung performance. Spatan natin. Maraming salamat syempre sa Flip Top. Sana nagustuhan niyo yung regalo ko sa 10 years. Maraming salamat kay Tipsy. Shoutout kay Tipsy. Shoutout kay Mzite. Entertaining, pare. Maganda pa rin yung battle. Diba? Hindi ko sinasabing sablay. Maganda pa rin siya. Makikita mo naman, maabot ng 10, 10-9, 10-8. Ganun yung scoring. Ibig sabihin, sapat yun. Kung susumahin mo, kung 32 lines ang isang round at meron kang 10 points, parang less than ang nangyayari every 4 bars. Usually every 4 bars may punchline. Parang yun yung pinaka basic na ano, 'di ba? So kung every 4 bars may punchline, ang 10 punchline o ang 10 puntos, ibig sabihin naka 40 bars ka, 'di ba? Pero usapan nila 32 o 36. Ibig sabihin lahat ng kumbaga kung ibabase mo sa every 4 bars, bawat 4 bar setup mo o bawat punchline mo kumonek. Well, hindi ganoon yung nangyari sa kanila, pero ayon sa scoring, marami pa rin yung points. So, props sa kanila dahil kahit nga na medyo nawawala, ganoon, siguro kulang yung preparation dahil triple threat, tas ang pagitan siguro 1 buwan, less than 2 months. Ewan ko kung gaano katagal, hindi ako aware. Pero, props pa rin kasi nabigyan nila ng solid pa rin na battle sa limited na preparation. Yun. Respect yun. Saludo. Hindi madali yung ginawa nila. Yeah. Respect, man. Tsaka, hindi ko naman para sabihin na tuloy-tuloy lang dahil siguradong tuloy-tuloy lang kayo. Alam nyo, ginagawa nyo. Yeah, yun. So, akin, gusto ko lang ng mga battles talaga na-entertain din ako at mas masarap i-judge dahil mas nagagawan ko rin ng content to. Salamat. Yeah, respect kay Mzite. Ang dami niya nakuha ang hate. Pero respect. Champion yan, tryouts, isa buhay, 2x2, ano pang hihilingin nyo? Di ba? Kumbaga, hindi yan kaya gawin ng maraming battle MCs. Siya lang ata nakagawa niyan. At dine-deserve niya ang respect. So, yun. Salamat kay Tipsy, syempre kay Boss Arik, Enigma, syempre sa Flip Top, maraming salamat palagi. At yun, kita-kits pa tayo sa mga susunod. Maraming salamat sa inyo lahat. Asking nga pala, ang binoto ko si Tipsy D. Bali, round 1, binigay ko siya kay M-Site. Kasi sunod-sunod yung punches niya, kumbaga sa binabanatan, talagang bugbog, no? Yung round 1 naman ni Tipsy D, medyo dumadaan pa sa mahabang buwelo. Bago lumanding, although effective naman, kaya lang mas maraming naging para sa akin kasi si M-Site, sunod-sunod nga yung suntok. So, crowd favorite lang kasi siguro si Tipsy D, kaya yung parang mas effective, pero yung para sa akin yung round 1 binigay ko kay M-Site. Yung 2 and 3, ayun, doon ko binigay kay Tipsy D. Ang ganda yung palitan nila ng mga angles, yung about sa mga sasabihing lines na tapos nagtutugma yung mga angles nila. Kaya yun, tsaka parehas lang mayroong sleep up. Pero ayun nga, mas naging napangibabawa ni Tipsy D si M-Site, yun, 2 and 3. Kaya Tipsy D. Yo, solid na laban. Para sa akin, pareho naman silang may solid punches. Pero sa opinion ko, mas maraming effective si Tipsy D. Tapos, mas malawak pa yung mga concepts niya. Mas marami siyang natakel, gano'n. Okay naman si Site, pero yun. Parang feel ko si Tipsy
mas iba-ibang angulo na lahat gumana para sa akin. Yun, so, shoutout sa kanilang dalawa, pero all 3 rounds, Tipsy D. Yung under ng battle parang 1-2-1-2 punchlines versus setup bomba. Nag-matter yung nag-shift din si M-Sight sa setup tapos bomba, parang nag-stand out si Tipsy. So kinalabasan para sa kung paano ko naintindihan yung battle. Round 1 nakuha ni M-Sight tapos 2-3 na sara ni Tipsy yung laro. So Tipsy. Hello, Marshall. Binundo ko si Tipsy D. First 2 rounds sa kanya talaga clear. Sobrang ang dami niyang ginawang moments sa rounds na parang walang May nabasa akong comment, reviewin ko daw Marshall versus J Black. Parang naisip ko interesting nga, no? Kaso kakaasar si Marshall eh. dull moment, and siguro grabe sobrang rin talaga ng ginawa ni MZ, sobrang hirap din, pero parang 2-1 sa akin. Tipsy D. Magandang gabi, Looney. Binoto ko si Tipsy D. Round 1 and round 2 binigay ko yung kay Tipsy D. Magaling si MZ pagdating sa elements, sa technicality, sa pagsusulat. Pero mas naging effective yung pagiging concise ni Tipsy D at pagiging well-rounded niya, na meron din siyang parts na nagko-comedy siya. So nalalaro niya yung atensyon ng tao at hindi napapanis yung panonood ng tao sa material niya. Round 3 naman, binigay ko na tabla yun. Parehong pinakamalakas nila na rounds yun na talaga dun sila nag-aabot. So yun, round 1, round 2 kay Tipsy, round 3 tabla. Tipsy D, congrats. Congrats pa rin kay MZ. Napakalupit nilang dalawa. Yun! Tangay na, no? So, para sa kanila, panalo si Tipsy. Ayon sa akin scorecard, panalo si MZ. Pero, panalo kayong lahat. Panalo ang flip top. Panalo ang flip top universe. Kahit anong mangyari, kasi palakas lang tayo ng palakas. At yun, salamat lagi sa flip top. Shout out kay Enigma, tsaka kay Umph. Aon 15, day 3 kanina. Abangan na lang natin yung mga videos. Isa buhay, parating na. Kung di ako nagkakamali, next month na ang simula. Yeah! So, eto, isa buhay. Bawat isa buhay battle re-reviewin ko. At kung siswertihin, makuha kong guest ang bawat kasali sa isa buhay para sa pag-usapan natin, pare. Yun ang mga plano. Tingnan natin. Yun lang. Puta, nakaka 1 hour and 7 minutes na ako. Hindi ko na patatagalin. Salamat sa oras nyo. Batasismo sa YouTube. Alam nyo na. Peace, yo!